Good evening po sa inyo, Jovi, Hi. Miss Chiki at kay Miss Maricel. Good evening. Good evening po. Good evening po. Ay nako, gusto ko lang muna kayong tanungin tungkol kay Senator Bato, Senator Trillanes ha. Kasi nagtatago tapos ngayon nakita pa yung pangalan sa listahan ng mga may gampanin doon sa Senate. Yun po muna yung thoughts diyan dahil obviously pinakamalaking sign na talagang ang warrant ay nandiyan na ay ang fact na hindi natin siya nakikita. Yeah. I think it's up to him kung ano bang paniniwalaan niya. Yung statement ni Ombudsman Boying Rimulya na wala namang reason magsinungaling. Pero at the same time, kahit magtanong siya siguro sa loob ng PNP, wala makakapag-produce sa kanya ng kopya. So, yun ang kailangan i-weigh niya kung anong gagawin niya. Now, dun sa dun sa tanong nyo about yung kanyang kung anong mangyari sa kanya sa Senado, meron pong dalawang precedents yan. No, yung sa amin ni Senator Laila de Lima na nakadetini kami, pero we continue to function sa Senado. Nagpa-file kami ng bills and resolutions, and in my case, nagkandak pa ako ng committee hearing sa You were there. loob ng kulungan. Yes, and in fact, yung pagpataas ng sweldo ng sundalo, police at government employees, doon ko sinimulan yun sa loob ng kulungan. Yeah. So in short, while physically hindi kami makapunta sa Senado, pero hindi yun kagustuhan namin for some circumstances yun. Pero yung isang precedence naman, yung nangyari kay Senator Ping Lacson na kinasuhan siya ng murder nila GMA at nagtago rin siya. So doon siguro yung similarity with the case ni Bato. Ngayon, anong nangyari doon? After 9 months of absence ni Senator Lacson, nag-decide yung Senado to padlock his office. Tapos yung mga staff niya ay inabsorb ng secretariat kasi hindi na talaga siya nakakapag-function na na talagang pwede naman siyang pumunta dapat. So yun yung similarity. Ngayon lang kasi masyado pang malapit. Naintindihan ko yung sinasabi ni Senate President Toto na we cannot move just yet kasi 1 month pa lang naman, baka pumasok yan. Yeah. Pero siguro, pag natapos na itong first regular session ng Senado, pwede nang maging basis yan for an ethics case na pwede siyang i-expel. Pag in-expel siya, sa 2028, on a mere resolution ng Senado, 13 candidates sa 2028 elections ang pipiliin sa Senado para Papalitan siya. to absorb the second half ng term ni Bato. Pero, Yun. okay. So, malinaw po yan, Senator. Opo. Pero kasi ngayon, nakasama pa po si Senator Bato dun sa listahan ng mga members dun sa BICAM. Alam naman po natin na sa mga panahong ganito, very crucial yung BICAM dahil hinihintay natin yung passage ng ating budget. So, ano po yung magiging scenario since kasama pa yung pangalan niya dun sa BICAM? Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yan. Parang kasama lang siya doon kasi yung minority, hindi mo naman pwede tanggalin sa kanila yung reason to hope na one day he would appear, di ba? So, malay mo, baka umappear siya dyan. So, hindi natin, part lang ito ng mga continuous absences niya na eventually, pag nag-pile up, isasama-sama natin dun sa ethics case na ina-file natin for his expulsion. Kasi, may matinding role ka sa BICAM, importante yan, pero hindi ka sumisipot. O yung regular session days, hindi ka sumisipot. Yung supposed to be, siya yung mag-sponsor nung budget ng Department of Defense, absent siya. Kumbaga, ito yung mga critical na trabaho niya na hindi niya nagagampanan. Kayo po ang may balak na mag-file ng ethics case? Why not? Kung wala magpa-file, ipa-file lang ko siya. Di ba? Kasi, ako sana, inaabangan ko siya to, sabi niya, make my day daw. Inaabangan ko siya kaso wala naman. Di ba? Pero ano po yung tingin ninyo doon sa naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla saying na hindi dapat sumuko si Senator Bato?
Eh, dun sa ICC. yung ginagawa nila na yan, lumalabas dito, di ba naalala ninyo nung panahon ni Duterte, sinasabi lang, kung wala kang kasalanan, ba't ka natatakot? Yeah. Di ba? Ito yan. Alam niyo yung International Criminal Court, ano yan, very transparent yan at talagang napakapatas niyan as a body. Hindi pwedeng yung dito, yung kangaroo court minsan, o yung very unjust yung mga decisions. Doon talagang, kung malinis talaga, meron siyang ebidensya, mapapawalang sala siya. Kaso, itong, sinasabi nila, di ba, flight is a sign of guilt. So, ito yon. And si Robin Padilla, Senator Padilla, ginawa din niya, no, nakasuhan siya ng illegal possession of firearms, nagtago rin siya until nahuli siya. Yan yung mga tendency nila. Pagka nagkasala sila, nagtatago di ba? O in the case namin ni Senator Laila de Lima, nakasuhan kami, hinarap kami, nakakulong kami until nakalabas kami eventually through the justice system. Kumaga, hindi natin binitawan. Itong sinasabing arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa po ay wala naman tong expiration. Kumbaga walang refiling na kailangan na tipong may 1-year expiration. Tuloy-tuloy lang po ito. Yes. At kahit na yung inaasahan nila, sabi na magiging presidente daw si Sara Duterte sa 2028, which I doubt. Pero kahit na mangyari yan, hindi pa rin mawawala yung warrant na yan. Hindi siya kayang proteksyonan ni Sara Duterte kasi international commitment natin yan. Ganun lang po yan. Ay, susundutin ko na doon, Senator Trillanes, yung fact na at least may mga lumalabas na recent na mga surveys well, we can't argue with yung numbers daw na mataas pa rin nga sabi nyo imposible, pero si Vice President Sara Duterte ay okay pa rin yung mga numbers na pwedeng i-translate to yung chances niya sa pagtakbo sa 2028. Ito po, kahit reviewin po natin sa kasaysayan, yung lahat ng number one ka mga surveys early on, hindi po sila yung nagiging presidente. Nandiyan na sila Jovito Salonga, Raul Roco, tapos itong si Miriam noong 1998, tapos itong si Noli de Castro, yung panahon si Grace Poe, tapos Binay. Then itong 2022, ang lumalamang sa survey nun si Sara mismo. It's not President Marcos sa mga early surveys. Di ba? So, none of them. Ngayon, itong kay Binay, back in 2015, 2014, 80% nga yan ang rating niya Yeah. Pero by the filing, wala na. Mababa na. Itong si Sara ngayon, okay, siya nga yung pinakamataas, pero 30+% lang. 30+%. Tapos nakita mo yung undecided ilan, 30+% also. Yeah. So, ano na yan, wala na kasi siyang novelty Nakita na ng mga tao what she is capable of doing, kung anong damage siya pwede niya magawa. Kaya, nagpipik na siya So, ano yan, bukod sa malayo pa, she's starting off at a very, very low point. Yun lang masabi natin. Okay. Kilala rin po ang aming guest na si former Senator Trillanes dun sa yung pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Ngayon po, kumakalat sa social media na parang baka this week meron lumabas. Meron ba kayong informasyon na mga bank account, lalo na daw po ng Vice Presidente, ay pwedeng ma-expose this week? Ganito po. Ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa Ombudsman laban kay Sara Duterte this week, baka sa Biyernes. Ang kaso na yan ay bunga ng confidential funds at other issues. Piatos? At, yan. Yes, si Mary Grace Piatos. At dahil dyan, ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng mga flag transactions. So, yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung
mga bank accounts na yan kasi makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Tapos, ito po yan. Hindi nyo alam. Baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi, hindi naman siya magkakaroon ng perang bilyon-bilyon ng halaga kung wala din naman negosyante yan o kung ano man eh. So, doon lang po yan sa gobyerno. Hawak nyo na ba? May kopya na ba kayo? We'll see. Yes. Sang sektor po ba galing itong magfa-file ng plunder case po? Sino magpa-file? Na baka sa Friday. Opo. Sa mga miyembro ho ng civil society at simbahan. Okay. May isa Yan pang po. ano. Okay. Isa pang pwede namin tanungin sa inyo. Ako na magtatanong ha, Opo. girls. Yung tungkol dun sa, baka lang kasi kayo naman bumibisita sa ICC eh. So baka meron na kayong impormasyon tungkol sa, bawal pa kasing sabihin ni Attorney Kaufman kung ano talaga yung medical condition or health condition ng dating Pangulo. Baka meron kayong nadinig na mula doon sa mga binigyan ng kopya. Ito po, kasi talagang highly confidential yan. Pero dalawang senaryo lang naman ho yan eh. Is either fit to undergo trial siya o hindi. Kung fit to undergo trial, di tuloy-tuloy po yung confirmation of charges hearing early next year. Kung hindi naman, kung hindi siya fit to undergo trial, he will remain in detention. Tapos, i-evaluate siya periodically, every 6 months, kung okay na siya, hindi po yan makakalabas. Yun lang po ang para tapusin na natin yung kung may umaasa pa. Hindi po ganun. Tapos na yung natuldukan ng interim release. Ngayon, itong fitness to undergo trial, regardless kung ano maging desisyon, nakadetini pa rin siya. Kaya, At ito lang, uulitin ko lang po, si Duterte kaya siya nakakulong sa The Hague dahil libo-libo yung pinapatay niya. Inutos niya nung habang siya ay presidente. Nakita po natin yan, napanood natin yan. Hindi na pwedeng i-deny yan kahit ng mga diehard followers sila. Pinagmamalaki nga ho nila yan eh. Bawal po yan. Kaya yun po ang dahilan kung ba't siya nakakulong. At the fact na na-issuean siya ng waran at nakadetain siya ron, ibig sabihin buong-buo na yung kaso sa kanya. Yung ebidensya niya, hindi po yan galing sa kesyo political lang yan o chismis o kung anumang bogus na ebidensya. Hindi po. Ang ICC, very thorough sila sa pag-iimbestiga at pag-gather ng ebidensya. Yun po. Nako. Sige, pabalikin na natin si meeting. Senator Trillanes sa meeting niya. Pero thank you po sa mga pahayag niyo ngayong gabi, Senator. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po.